So regarding the impeachment, in the past few days, umikot yung balita tungkol dun sa resolution, which is becoming controversial tungkol dun sa pagdi-dismiss dun sa impeachment. Kayo po ba meron kayong sariling version? Kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be, anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of 1 Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng 3rd reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa mga sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith? Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Ma'am, sabi niyo dapat ma-dismiss na agad itong impeachment.
paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon, dapat i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the 1-year ban. That seems very, very clear to me. So, anong mangyayari, ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko na alam, dapat- hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad, kaya pinag-aaralan ng maigi at ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo ng pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. So ma'am, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. of Well, impeachment? isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin, si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Ma'am, dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung merong resolution? Hindi ko alam. Marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero At office kanya-kanyang niyo walang ideya. sariling draft. Yung office niyo Actually, pagkatapos nun, meron pa eh. Marami pang iba eh. pero lahat from the office of Senator Bato or No. Iba-iba. Ay, hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am, na Ha? nakita? There are at Hindi least ko na 5. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba, bahagya lang. Di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. So parang, Sen, sabi nyo, Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun eh. ano, yung Sinong Duterte nasa Black group? ba, ma'am? May Hindi. group effort? Hindi. sorry ma'am, iyaano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. So hindi lang po mga Hindi. opo, pero pati mga taga-admin ayaw nang maituloy to, Sen. Kaya kasama sila dun sa Yun lang ang nagda-draft ng duda. mga reso. Yun lang ang suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Hindi di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba iniiwasan na rin. So, ma'am, ba't maraming draft resolution? Kasi... Lahat hindi sila- naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. So- Walang maliwanag kasi
Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, nakakita... Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort para parang ano yung Hindi mga naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a solo flight. No, we always work together, So, and ma'am, certainly we explore all possibilities. It's not a straightforward rule imposing process eh. Kasi yung procedure dito, 'di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo ma'am, but ang direction ma'am ng lahat, quote-unquote lahat ay is to Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi niyo nga, I mean, Solusyon. para Yeah, I mean, para walang solusyon. mapapahiya sa Ewan ko situation. yun lang ang pakiramdam ko. So, saan nakakita rin ba kayo ng reso na nasa admin side? Na sila yung nag-draft? May ganun ba? Kunyari, Hindi, wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then, ma'am, sa tingin niyo makakakuha ng numero sakaling pabotohan na sa plan? Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati yata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panawagan niyo na magkaroon ng caucus, kailan niyo gusto at ano yung gusto niyo mapag-usapan? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Before June 11, sana. Dapat lang para June 11 kasi tapos na eh. but when you said groups, ma'am, na Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort ha. Baka akala ninyo talaga may group effort. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Ha? If you are offered, will you say no? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, 'di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, syempre, yung integridad ng Senado, ipagtatanggol ba?
Yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open. I think every senator will rise to the challenge.